Praise God, hallelujah, praise God, purihin ng Panginoon Diyos. Magandang araw po ng linggo sa ating lahat. Napakaganda po ng ating pong series ngayon at alam ko po bago po tayo mag-start, alam ko excited na kayo. Pwede po bang pakipusuan natin, mag-heart react kayo dyan, mag-type kayo ng amen. Pwede nyo pa pong itag yung ating mga kasama, yung ating mga invite para at least matapos nila, maumpisahan nila yung series natin at matapos din nila ito. Alam niyo po, ngayong buong October, gusto ko pong sabihin sa inyo na napakaganda po ng ating bagong series. Magandang gabi sa ating lahat. Saan man po kayong panig ng mundo ngayon, ano man ang inyong pinagdadaanan, gaano man kabigat, gaano man katindi, gaano man alam mo, kasaklap yung ating mga pinagdadaanan. Gusto ko pong sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kagaya na lagi ko pong sinasabi at gusto kong mag-respond kayo ngayon sa gabing ito. God is good and all the time God is good. Anumang oras po kayo nanonood ngayon, umaattend sa ating virtual or online service, whether 10 a.m. sa YouTube, 7 p.m. sa Facebook, and 10 p.m. at whether you are attending or watching on a replay, same pa rin po ang mensahe ng ating Panginoon sa linggo po. Unang linggo ng buwan po ng October. Grabe, no? Today, napakaganda po ng ating topic and gusto ko po i-introduce sa inyo formally yung ating topic for the month of October. Ito po yung series natin, IOU1. Pag-uusapan po natin about thankfulness, about being grateful sa ating Panginoon. You know what? Doon sa ginawa sa atin ng ating Panginoon at sa mga ginagawa pa sa atin ni Lord, sometimes the only way to truly appreciate a favor coming from someone, ultimately coming from God, is by returning it. Alam mo yun, sa Tagalog, ang tanging paraan upang tayo ay, alam mo yun, ma-appreciate natin yung isang pabor o isang pagpapala na ibigay sa atin ng Panginoon ay sa pamamagitan ng pagbabalik nito sa Kanya. Although hindi man natin matatawaran, masusuklian, malilevelan, o mahihigitan man lang yung ginawa ng ating Panginoon. Pero at least, no, makita ng ating Panginoon na meron tayong sense of appreciation sa Kanya. Alam niyo, meron po akong gustong i-share sa inyo sa gabi, tanghali, umaga, depende anong oras po kayo nanonood ngayon. Alam niyo ba sa mga, ang dami ngayon naglabasan ng mga murang sasakyan no? Mga low down payment, yung iba pa nga walang down payment tapos payable pa after 2 to 3 months, no? Bukod doon, isa sa mga strategy ng mga car company is yung kanilang after sales. Everybody type that in the chat, after sales. Alam niyo, crucial po yung after sales sa isang pagbebenta ng isang sasakyan. Ano po yung after sales, Pastor? Yung after sales, ito ay serbisyo ng mga car company. Ito ay pino-provide nila, any support na pino-provide ng isang car company sa mga customers after na mabenta yung kanilang produkto. So after ma-purchase yung car, ginagamit nito yung mga libreng alam mo yun, libreng change oil, mga kung anong-anong service na pwedeng i-provide kasi marami daw mga company na pagkatapos ibenta o patapos sila magbenta, wala na, hindi mo na mahagilap yung mga agent. Pero maraming mga company ngayon na ganun yung strategy nila na very approachable pa rin sila, na pwede silang makausap, na pwedeng makontak. So yung mga company, ginagamit nila yung after sales support na tawag dyan sa marketing bilang business strategy. Bakit? Kasi importante yung after sales service sa mga kumpanya kasi nagbi-build ito ng customer loyalty. Siyempre kapag alam mo yun, naramdaman mo na ikaw ay isang customer o buyer ng kotse na alam mo yun, nabentahan ka pero hindi ka lang basta benentahan kundi may connection pa rin sa yung company. Nagbibigay sila ng mga free, alam mo yun, mga freebies, ng mga services sa yung sasakyan, even kahit nabili mo na yung sasakyan. So hindi lang ito nagbi-build ng customer loyalty, nagpo-promote din po ito ng word of mouth branding o yung reviewing, yung marketing. Ito, i-recommend ko to kasi nahagilap ko pa rin siya nung may sira ng konti. Kaya pansinin yung iba nagbabash, nagrereklamo kasi hindi na walang effect yung after service nila, pero maraming mga company ngayon na napakalakas ng kanilang alam mo yung customer service, yung tinatawag nilang after sales service. So nakakatanggap sila ng mga good reviews, ng mga good marketing na mga comments, no? At bukod doon, nagbibigay ito ng advantage laban sa kanilang mga competitors. Alam mo ba, napaka-crucial ng, ayun nga, sinabi ko kanina, yung
after sales service ng mga kumpanya. Ganon din po sa ating buhay. Alam mo na napaka-crucial din ng response natin after nating makatanggap ng isang blessing. Uulitin ko po, kagaya ng crucial yung after sales service ng mga car company sa kanilang mga customers. Alam mo ba na napaka-crucial din ng response natin after nating makatanggap ng blessing? Why? Pastor, bakit mo sinabi yan? Kasi yung huling blessing na hawak mo, possibly yun yung gagamitin ni Lord bilang susi para makatanggap ka pa ng pagpapala o hindi na. Ang malaking katanungan sa gabing ito, sa umaga, sa tanghali, depende anong oras ka nanonood, ano ang tamang response kapag nakatanggap tayo ng pagpapala sa Diyos? Ano yung dapat na ginagawa natin? Ano yung dapat na sinasabi natin? Ano yung dapat na kondisyon ng ating puso every time na nakatanggap tayo ng pagpapala sa ating Panginoon? Samahan niyo ako saglit sa Luke chapter 17, verse 11 through 19. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Naku, napakaganda ng storya na ito. Sabi ng verse 7, now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. Verse 12, as he was going into a village, nung pumupunta daw siya sa isang village, two men who had leprosy met him. They stood at a distance. Meron daw mga taong merong ketong, may sakit, may karamdaman, may skin disease. Nasa di kalayuan, at sabi sa verse 13, and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Maawa po kayo sa amin. Verse 14, when he saw them, he said, go, show yourselves to the priests. And as they were and as they went, they were cleansed. Sabi ni Jesus Christ, pakita niyo yung sarili niyo sa mga priest. Bakit? Kasi nga, according to Levitical law, according to Mosaic law, para ma-prove na isang may sakit na ketong ay totally napagaling, ang magde-declare niyan, ang kanilang standard, ang kanilang rule, ang kanilang batas, dapat pakita ka sa priest, tapos yung priest ang magva-validate niyan. Pero habang sila papunta doon sa templo, as they went, they were cleansed, luminis, gumaling. Sabi ng verse 15, one of them, when he saw he was healed, he came back. Bumalik kay Jesus, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. Nagpasalamat, I owe you. Nagpapasalamat siya sa Diyos, nagpapasalamat siya kay Jesus. And he was a Samaritan. Verse 17, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Di ba 10 yung napagaling? Di ba 10 yung nalinis? Asan yung siyam? Sabi ng verse 17. Sabi ng verse 18, was no one found to return and give praise to God except for this foreigner? Wala bang bumalik para magpuri sa Diyos? Maliban lamang sa isang Samaritan na ito? Sabi ng verse 19, then he said to him, rise and go, your faith has made you well. Pwede po bang mag-virtual clap tayo sa pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon? Kung ikaw naman ang nasa tahanan, pwede ka po malakpak. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Explain ko lang ng konti ito para mas masarap i-apply sa practicality ng buhay. Dahil po ang leprosy ay nakakahawang sakit, ang mga tao pong may sakit nito, isang uri ng sakit sa balat na walang lunas, lalong-lalo na nung panahon nila Jesus Christ, ay required po silang lumayo sa ibang tao. At kung sakali mang lalapit sila sa ibang tao, i-announce sila yung kanilang presensya. Itong sakit na ito, napaka-horrible nito. Hindi lang ito physically, kundi socially, terrible din ito kasi may consequences ito, lalong-lalo na sa ancient Israel. Nagdadagdag ng misery kasi sa kanila, kapag may ketong ka, para kang sinumpa ng Diyos, pinarusahan. Now, according to Josephus, no, isang Roman Jewish historian, sabi niya, yung sakit daw nito pag meron ka, considered ka ng patay. Kasi wala ka ng trabaho, walang tatanggap sa'yo, pati pamilya mo malayo, pati asawa mo, anak mo, kung meron man, kaibigan mo wala. At according pa to Mosaic law, yung person na may ganito klaseng sakit, they were prescribed to cut off from society, including his family. Kaya nakita niyo yung gaano katindi yung pinagdadaanan nito socially, mentally, physically, kasama yan, yun nga yung sakit niya, spiritually, intellectually, financially, at kadalasan, according to their law, Leviticus chapter 13 verse 45, kailangan nila lagi na nakasuot ng isang damit na punit,
Tapos meron cover yung kanilang muka, mata lang ang bukas, kinakailangan may cover yung lips din. Tapos sumashout sila, sumisigaw sila lagi ng unclean, unclean. At kinakailangan pagka sila ay nalalapit na, alam mo yun, naglalakad, kinakailangan wawarningan nila yung mga tao. Kinakailangan nila magsabi ng unclean, unclean para mabigyan ng warning yung mga tao, may leprous ito, layo kayo dyan. Kaya naman napakatindi ng istoryang ito. Kaya napakalaking pakinggang maigi ito mga kapatid. Napakaganda nitong lalabas sa aking bibig. Kaya napakalaking blessing ang isang ketongin na gumaling. Ulitin ko. Napakalaking blessing para sa isang taong may leprous ang mapagaling. Why? Kasi hindi lahat ay nagkakaroon ng opportunity na makatanggap ng pagpapala ng blessing ng kagalingan. Everybody type that in the chat. Blessing. Sige, pangalawa, i-type nyo sa comment section, healing. Kaya napakalaking blessing ito. Napakalaking pagpapala para sa isang tao na tumanggap ng pagpapala ng kagalingan. Bakit? Kasi hindi lahat nakakatanggap nito. Parang ganon din sa ating buhay. Napakalaking opportunity, napakalaking, alam mo yun, it's a privilege to be blessed by God. Why? Bigyan ko ng example sa mga nag-aaral. Napakalaking pagpapala na makapag-aral ka kapag ikaw ay estudyante. Bakit? Hindi lahat pinagpapala na makapag-aral. Yung iba pambihira natutulog sa lansangan. Hindi lahat nagkakaroon ng blessing na makatulog sa air conditioning room o kahit hindi aircon pero malambot. Yung iba pambihira walang kumot, karton lang ang hinihigaan. Hindi lahat merong maayos na pag-aaral. Hindi lahat may maayos na trabaho. Kaya napaka-blessed ka dahil meron kang trabaho ngayon. Why? Kasi hindi lahat nagkakaroon ng magandang trabaho. O kung hindi man ganun kaganda, blessed ka pa rin. Bakit? Yung iba, wala nga trabaho eh. Hindi rin lahat napaka-blessed ng ikaw ay meron kang negosyo na galing sa Panginoon. Kasi hindi lahat nabibigayaan ng business. At ito masarap. Hindi lahat nabibigyan ng magandang family background. Hindi lahat merong maayos na family. At ultimately, hindi lahat nga may pamilya eh. Yung iba nga tinakwil ng pamilya. So, kaya nung panahon nila, napakalaking pagpapala ang gumaling kasi napaka-imposible nito. Kaya imagine mo, out of 10 sabi ni Jesus, asan yung 10? Asan yung siyam? 10 kayo, asan yung siyam? Ba't isa lang yung gumaling dito para magpuri? Ultimately, hindi lahat nagkakaroon ng relationship sa Diyos. Kaya pinagpala ka dahil nakakapakinig ka ng ganito kagandang klaseng, dekalibre na mensahe na galing po sa salita ng Diyos. Now, tatanungin kita bago tayo magpatuloy. Pwede mong i-type sa comment section ngayon. Ikaw, ano yung blessing na natanggap mo kay Lord ngayon? Bigyan kita ng mga 10 seconds para mag-type. Maaring hindi man ngayon, ngayong linggo, last September, last August, anong natanggap pong blessing? Yung iba siguro sa atin may scholarship, iba tumanggap ng blessing ng bagong trabaho, promotion, tumaas ang sweldo, o kaya naman meron kang isang disgrasya na nalusutan na tinulungan ka ng Panginoon. Blessing yan. Hindi lahat na sinasagot ng nililigawan. Tanungin kita, ano yung blessing na natanggap mo kay Lord this month, last month, last month, last year, na hanggang ngayon hindi mo makalimutan? Bakit ko sinabi ito? Kasi lahat tayo may iba't ibang uri ng pagpapala. At kadalasan, may mga iba't ibang uri rin ng tao pero pare-parehas na tumanggap ng pagpapala. Bakit ko sinasabi ito? Kasi yung huling blessing mo, ang posibleng gamitin ni Lord para mag-determine kung meron pa ulit blessing o wala na. Kaya bantayan mo kapag binibless ka ng ating Panginoon, ano yung respond mo? Kaya ngayon, samahan niyo ako sa katanungan ito. Ano ang tamang response kapag pinagpala ka ng Diyos? I don't know kung saan ka pinagpala ng Diyos, kung ikaw ay sa school, sa work, sa business, sa family, sa relationship, sa finances. Hindi ko alam kung saan ka binibless ni Lord ngayon. Pero ang tanong natin ngayon, lahat tayo humihingi ng blessing kay Lord, lahat tayo humihingi ng something kay Lord. Once na natanggap mo yung matagal mo nang hinihiling, whether ito ay kagalingan, physically, financially, mentally, emotionally, spiritually, ano ang tamang response? Yan ang tanong. Ano ang tamang response sa mga pinagpapala ng Diyos? Tignan natin ulit yung verse 15. Sabi ng verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back. Sabi, nung nakita niya, di papunta sila sa templo. Papunta sila sa ano eh. Ipapakita nila sa priest eh. Yung kanilang anong kagalingan eh. Sabi ng verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back.
praising God in a loud voice. Bumalik siya. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Verse 16. He threw himself at the feet of Jesus and thanked him. Sa paanan ni Jesus. And he was a Samaritan. He was not even a pure Jew. Sabi ng verse 17, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Di ba 10 yung napagaling, nalinis? Asan ang siya? Was no one found to return to give praise God except for this foreigner? Wala bang bumalik para magpuri sa Diyos? Maliban na lamang sa taong ito? Number 1, ano yung dapat response kapag pinagpapala ka ng Diyos? Number 1, go back to Jesus. Pakitype nga sa comment section. Go back to Jesus. Kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon ng kagalingan, ng answered prayer, kapag pinagpala ka ni Lord ng trabaho, ng bagong sasakyan, ng negosyo, ng relationship, ng kagalingan, anong unang response kinakailangan? Bumalik ka kay Jesus. At ang pagbalik kay Jesus, point number 1, gusto ko matutunan nito, it is a personal decision. Pakitype sa comment section, personal decision. Ang pagbalik sa ating Panginoon, once na ikaw ay tumanggap ng pagpapala, ay isang personal na desisyon. Sabi ng verse 15, came back. Alam niyo ba ang salitang came back ay galing sa Greek word na hupostrepo, na ang ibig sabihin ay to turn back from, to return, or going back to a location. So basically, in this case, it's going back to Jesus. Kaya point number 1 natin, going back to Jesus. At itong scripture pinakita na itong taong ito na bumalik, it was his decision. It was his personal decision to go back. Pwede naman siyang pumunta sa mga pari eh. Pero teka lang, doon ako pupuntahin niya, nagpapasalamat muna ako doon sa nagpagaling sa akin. He made an active choice to go back to Jesus. So, listen to this very carefully. When you receive a blessing, going back to Jesus is a personal choice. Ulitin ko, going back to Jesus is a personal choice. Imagine mo, inutusan silang pumunta sa templo para magbigay ng clearance, para bigyan sila ng clearance ng mga religious leaders na okay, healed na kayo. Inutusan silang pumunta ng templo to confirm their healing, and the moment they obeyed Jesus, they got healed. Pero pakinggan nyo mabuti. Inutusan sila ni Jesus na pumunta sa templo, pero hindi sila inutusan bumalik para magpasalamat sa Kanya. Sa makatuwid, ang pagpapasalamat sa Diyos ay isang personal na desisyon. Kinakailangan maisip mo na magpasalamat sa Diyos. You see? Why? Bakit kailangan magpasalamat sa Diyos? Pangalawa, because it is a divine expectation. Ine-expect ng Panginoon na magpasalamat tayo sa Kanya. Sabi ng verse 17, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Asan sila? Una, gusto kong matutunan ninyo na kapag ikaw ay nakakuha ng pagpapala, nakatanggap ng pagpapala sa Panginoon, kaya yan yung ating series na I owe you one, una, babalik ka kay Lord kasi ang pagbalik kay Lord isang personal na desisyon. Pangalawa, ini-expect ng Diyos na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Naghahanap, imagine mo, asan sila? Saan yung Siyam? Naghahanap si Lord ng mga pinagpalang babalik sa Kanya para magpasalamat. Magpasalamat, pakisabi nga sa comment section, magpasalamat. Yung mga pinagpala ng Diyos, yung mga pinagaling ni Lord, yung mga blines ni Lord ng trabaho, yung mga blines ni Lord ng bagong relationship, yung mga blines ni Lord with answered prayers, ay ini-expect ng Diyos na bumalik sa Kanya sa pananambahan, bumalik sa life group, bumalik sa avenue kung saan pwede ka magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya sa mga pinagpala dyan, o sige nga, mag-heart react nga yung mga pinagpala dyan, sige nga. Sige, heart react, yung mga pinagpala dyan, yung may mga answered prayers, may mga blessing. Kaya sa mga pinagpala dyan, hinihintay ka ni Lord na bumalik sa Kanya. Pambihira, yung iba dyan, nagpipray. Pastor, pag-pray mo naman ako. Bakit? Ano sabi ko? Ano pa-pray natin? Pastor, kailangan ko ng work. Kaya pala pambihira, active ka sa church ha? O pastor, kasi habang wala pa akong work, ay iaalay ko sa Diyos ang aking buhay. Habang wala pa akong work, pastor, ay talagang mag-serve, mag-i-invite ako, mag-share. O talaga naman ha. Basta pastor, pag-pray nyo ako na magka-work na ako ha. Nung pinag-pray, pambihira, sinagot ni Lord. Gumaling yung kanyang sakit na walang trabaho. Eto na. Asa na ngayon si brother?
Pastor, pasensya na. Alam mo naman ngayon, pag may work, busy. Kailan papasok mo? Monday to Friday. O Monday to Friday naman pala. Kaya lang, Pastor, pag Sabado, may sideline pa ako. Tapos pag Linggo, wala namang pasok. Yun na nga, Pastor, kasi pag Linggo, pagod eh. Kaya hindi na ako nakaka-attend. Yun ang minsan nakakalungkot. May mga pinagpipray tayo na pagpapala, kaya lang wala na tayong time bumalik sa lugar na kung saan doon dininig ni Lord ang iyong panalangin. Sa lugar na kung saan doon ka pinagpapala ni Lord. Sa lugar na kung saan doon ka nakakapag-serve, nakakapagsamba corporately. You see, kaya balik-balik din pag may time. Ano ang tamang respond kapag pinagpala ka ng Diyos? Number 1, we need to go back to Jesus. Pangalawa, sabi ng verse 15, one of them, when he saw he was healed, came back, bumalik. Go back to Jesus. Sabi niya ganyan. At he was praising God in a loud. Hindi sinabing whisper, loud voice. Ang ingay siguro nito. I don't know kung ilang taon ito nag-antay ng kanyang kagalingan. Hindi ko alam kung ilang taon ito nanalangin for an answered prayer. Pero perhaps matagal-tagal ito. Kasi imagine mo, pambihira, may ketong. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Ang tamang response kapag pinagpala ka ng Diyos, point number 1, go back to Jesus. Pangalawa, give praise to Jesus. Pwede ba pakitype sa comment section, give praise to Jesus. Hindi lang bumalik, kundi magbigay ng papuri. Magbigay tayo ng pagsamba, ng appreciation sa ating Panginoon. Imagine mo to Yung 10 na nalangin, humingi ng tulong sa Diyos, pero isa lang ang nagpuri sa Diyos. Mabigat to Ang bigat nung personal application na yung pastoral. Yung learning nugget na pwede nating makita doon 10 men prayed, but only one praised God. Listen to this very carefully. Don't forget. Praise is about recognition. When you praise God, you are recognizing Him na nagbigay sa'yo ng isang answered prayer na yan. Ano pinakita ng taong ito na pwede nating matutunan? Number 1, it's about personal recognition. Giving praise to Jesus is about personal recognition. One of them, when he saw, siya mismo nakarecognize, nakita ko to Kaya siya bumalik. Kaya, ano pwede natin matutunan dito? Listen to this very carefully. You need to recognize your blessing personally. Kailangan makita mo muna na ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon. Kaya pansinin mo yung iba, feeling blessed. Bakit? Kasi nakita nila, na-recognize nila yung pagpapala ni Lord. Thank you, Lord. Ulitin ko you have to recognize your blessings personally first in your life. Kailangan makita mo muna, iwasan mo muna iwasan mo yung tanggap ka ng tanggap, tapos hindi ka marunong magbigay. Tanggap ng kagalingan, ng blessing, kasi hindi marunong magbigay ng recognition kay Jesus. Why? Because people today are prone to pray in times of need. But they are not praising God when that need already met. Maraming tao ngayon, laging nananalangin, pero hindi nagpupuri sa Diyos nung dininig na yung panalangin. Bye-bye. Kagaya ng kwento ko, nagpapapray sa trabaho. Nung nagkatrabaho, hindi na makita. Hindi nagbibigay ng time, ng talent, ng treasure. You see? Kaya ka nagpipray kasi gusto mong pagpalain ang ating Panginoon. First and foremost, ibalik mo sa kanyang recognition. It's not just about personal recognition. Pangalawa, it's also about public recognition. Hindi lang ito personal na, nakita ko to Kundi, grabe, public recognition. Kaya nga sabi ng verse, praising God in a loud voice. Ano yung pwede kong matutunan dito, Pastor? Kung ang Panginoon ay gumawa ng isang bagay para sa iyo at para sa atin, dapat nating ipagpaalam ito sa iba. Alam mo ba, napakabuti ng Panginoon. Hindi po ito pagmamayabang. Ito ay public recognition and public declaration of what God has done in your life. Remember that when we worship God, we worship Him first and foremost for who He is. Pangalawa, for what He has done in our lives. Kung may nagawa sa iyo ang Panginoon, ipagmalaki mo si Lord. Hindi yung, alam mo, galing-galing ko. Alam mo, galing, masipag kasi ako Lakas ko yan. Hindi. Ipagmalaki mo si Lord kasi kung wala naman tulong ng Diyos, wala yung pagpapalang yan sa iyo. It's not just about personal recognition and public recognition. It's also about
proper recognition. Tandaan niyo po yung tatlong P na yan, personal, public, and proper. Hindi lamang pa-personal na na-recognize mo dapat at public na dapat sabihin mo rin, dapat kasi ito ay proper recognition. Tama. Sino ang recognition? Ito yung sinasabi ko kanina. Sabi ng verse 16, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. Sino pinagpasalamat niya? Pinagpasalamatan niya si Jesus. Yung iba, nanalo po ako, salamat po sa award na to. I thank myself because I work hard, I work smart, I play hard. It's all about me, it's all about my strength. Walang ka-Diyos-Diyos. Siya ang Diyos ng kanyang buhay. Ang galing ko, ang buti ko. Alam mo yun, matalino kasi ako, mayaman kasi ako. Dami ko kasing pera kaya ako nagawa yan. That's wrong. Hindi masamang makita mo yung sarili mo na malakas dahil pinalakas ka ni Lord. Pero dapat tignan mo yung sarili mo na lumakas dahil pinalakas ka ni Lord. Na ikaw ay yumaman dahil pinayaman ka ni Lord. Na ikaw ay umayos, bumuti ang iyong kalagayan dahil pinabuti ka ng Diyos. Na umayos ang iyong perspective sa buhay dahil tinulungan ka ng ating Panginoon. Proper recognition, ulitin ko, personal, public, and proper. Si Jesus Christ dapat ang ating papupurihan dito. It must be Christ-centered. More of Christ superiority dapat sa buhay natin. Kaya mo, nagpakumbaba siya sa paanan ni Jesus, nagpasalamat. More of Christ superiority and less of our inferiority. Kaya, listen to this very carefully. Those who have experienced the blessing of God should glorify God. Naranasan mo yung pagpapala ng Diyos, dapat i-glorify mo si Lord. Kasi maraming lumapit sa Diyos para humingi. Lumalapit sa Diyos para humingi. Pero kaunti lang ang bumabalik para magbigay ng papuri sa Diyos. Paano ko mapagbibigyan ng papuri si Lord? Una, talento. Yan, ibibigay mo yung talento, ibabalik mo sa pamamagitan ng pagpapagamit sa kanya sa church, sa work, alam mo pa, sa school. Pangalawa, yung time. Magbigay ka, mapapasalamatan mo, mabibigyan mo ng recognition si Lord kapag nagbigay ka ng time para sa kanya. Kamusta prayer life? Kamusta Lord's Day? Kamusta every Sunday? Wala ka ng time? Kamusta ang live group? Nakagla-live group ka pa ba? O nila-live group mo pa ba yung mga dinidisciple mo? Kamusta devotion? Nakakapag-devotion ka pa ba with journal? Kamusta training? Nagpapatrain ka pa ba? Nagpapamentor ka pa ba? Isa pa, kamusta pagbibigay? Kamusta ang pagbibigay natin ng ating mga tithes and offering? Marami kasing lumalapit sa Diyos para humingi. Pero kakaunti lang yung bumabalik para magbigay ng kaloob sa Diyos. Kaya pansinin mo, magbigay tayo. Sabi nga sa verse 14, was not one found return? Was no one found to return and give praise to God? Except this foreigner. Kasi yung siyang pumunta sa templo, sa simbahan nila noong unang panahon, pero hindi bumalik kay Jesus. Pwede pala yung pastor na yung sumasamba ka, pupunta ka sa simbahan pero wala ka naman talaga kay Jesus. Pwede yun. We need to be reminded that yung praise the Lord, yung phrase na praise the Lord, hindi lang ito slogan sa atin na pag may sa comment section, praise the Lord. Kapag ka sa comment, praise the Lord. Sa my day, praise the Lord. Kapag ka, ganda ng gising, praise the Lord. Hindi lang ito yung slogan na parang ang sarap pakinggan. Pero ito rin ay isang bagay na dapat ginagawa natin, na ina-apply natin sa ating buhay. Why? Because it is something that God demands. Let me just repeat it. Praising the Lord is not just a slogan, it's not just a Christian language na dapat natin sinasabi, that's good. But it's not just words. It's not just about saying those words or saying that praise. It's about doing it. It's about pagpapakita na nagpupuri ka talaga kay Lord sa pamamagitan ng time, talent, treasure mo. It is something. Why? Because it is something that God demands. In short, He expects us to worship Him. Marami ang nakakaalala sa Diyos sa panahon ng problema, pero nakakalimot sa panahon na nakakatanggap na sila ng pagpapala. Lord, pagka problemado, grabe, nakakita ka na ng taong ganun. Kapag ka problemado, antindi. Pero kapag tumanggap na ng pagpapala, answered prayer na, nagkakaroon ng Alzheimer's, ano yun? Sa church. Di ba nandun ka? Ay, oo, nung wala akong problema. Nung wala akong pera, pero may pera na ako, hindi na ako mag-church. Kaya sabi na nga ng Psalms 105 verse 1, oh, give thanks to the Lord, call upon His name,
make known his deeds among the peoples. Ano ang tamang response? Ulitin ko, anong ang tamang response kapag ka pinagpapala ka ng Diyos? Una, go back to Jesus. Pangalawa, give praise to Jesus. Hindi lang basta bumalik, kundi magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Pangatlo, then he said to him, rise and go, your faith has made you well. Number one, go back to Jesus. Pangalawa, give to Jesus. Pangatlo, get salvation only from Jesus. Kumuha ka ng kaligtasan kay Jesus lang. Uy, bakit may kaligtasan dito? Now, itong English word, napaka-crucial nitong mapakinggan ninyo. Napakaganda nito. It has a theological explanation na hindi lahat nakukuha agad dito. Pakinggan nyo maigi. Itong English phrase na made well, everybody type that in the chat, made well. Yan, sige, come on. Itong English phrase na made well ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan sa bahaging ito ng storyang ito. Bakit? Because all 10, itong 10 na leprous na lalaking ito were made well physically. Everybody type that in the chat. Physically. Yung 10, gumaling sila physically, pero isa lang yung gumaling spiritually. Uy, mabigat yan. Ano ibig sabihin ng pastor? Ulitin ko ha. Maraming nagkakaroon ng misconception dito pagdating sa interpretation nitong verse na ito. Akala nila ligtas din yung 10 ito. No, 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 no. They were made well physically. Itong 10. Pero isa lang doon ang naligtas, made well spiritually. Bigyan ko example. Itong verse 14 niyan, galing sa Greek word na katarizo, na ang English word na ay cleanse. Di ba? Sabi, go yourself to the priest. At habang sila pupunta, they were cleansed physically. Katarizo. Sabi sa verse 15, yung salita namang healed ay galing sa Griego na iaumai. Di ba sabi niya, one of them when he saw he was healed physically, bumalik kay Jesus Christ. Sa verse 17, yung salitang cleanse din, parehas niya yung salitang cleanse sa verse 14 na katarizo. Sabi niya, we're all then cleansed. Lahat, di ba lahat na pagaling? Pero itong verse 19 na pinag-uusapan natin, yung Greek word na ginamit dito ay hindi yaumai na healing o katarizo na cleansing. It came from the Greek word sodzo. Sodzo. At kapag kainaro niyo po yung sodzo na yan, it has something to do not with physical healing, but with spiritual healing. It is the word, itong sodzo na yan, it is the word for salvation. Pakilagay nga sa comment section, salvation. And basically, maraming klase namang salvation na context sa Bible. May salvation from alam mo yun, from a distraction sa Sodom and Gomorrah, may salvation sa pagkakalunod, pero ito, salvation ito, spiritual salvation. At sa buong gospel ni Luke, ni Dr. Luke, na sumulat ng Book of Luke, 15 verses ang ginamitan niya ng sodzo na verse. Na ang ibig sabihin, it has something to do with salvation. Spiritual ito. So, ibig sabihin, yung your faith has made you well na yan, siya lang yung nagkaroon ng kagalingan spiritually. Although, yung 10, lahat gumaling, pero isa lang ang gumaling spiritually. Ibig sabihin, sa 10 yun, siya mang hindi ligtas spiritually at isa lang ang spiritual na ligtas spiritually. Pwede pala yung pastor, yung pinagaling ka pero hindi ka pa rin ligtas. Tignan niyo saglit yung rendition ng The Message. Sabi ng verse 19, sabi ng verse 18 and 19, ang ganda nito, 18, 17 hanggang 19, ang ganda ng pagkaka-translate nitong The Message version na ito. Sabi ng verse 17 through 19, Jesus said, were not 10 healed? Hindi ba 10 yung gumaling? Asan yung siyam? Can none be found to come back and give glory to God except this outsider? Wala man lang bumalik doon. Hindi man lang sila yung iba bumalik para magpasalamat maliban lamang dito. Then he said to him, doon sa isang bumalik, get up on your way. Your faith has healed physically and saved you spiritually. So, basically, ano pwede natin matutunan dito? 10 men got healed, but only one man
God saved. Why? Marami kasing mga tao ang attracted sa gift, pero hindi sila attracted sa giver. Attracted sila sa blessing, pero hindi sila attracted sa blesser. Kaya starting today, gusto ko sabihin sa'yo, dapat ma-attract ka sa source ng sa source ng blessing kaysa sa blessing. Doon sa source kaysa doon sa result. Tuwan-tuwa sila sa result eh. Pero di man lang din na binalikan yung source ng kagalingan. Ano pwede natin matutunan dito? Ang sukdulang uri ng kagalingan ay hindi kagalingan physically, kundi kagalingan spiritually. The truth is, pwede kang gumaling physically, pero papunta ka pa rin ng impyerno later on. Don't forget that Jesus is the greatest healer. He is not just our healer, He is our Savior, He is our Lord. Marami kang makakakita ng tao ngayon feeling blessed, pinagaling, blessed financially, blessed mentally. Tama naman yun, okay yun. Pero hindi lahat ng taong napagaling sa material at sa physical ay magaling spiritually. You must understand, para mas maunawaan nyo. Last Thursday, I was able to visit yung kapatid o yung nanay ng kapatid natin dito sa church. At meron siyang malalang cancer. And sabi niya, Pastor, baka pwede mong puntahan si mama, nagpapapray over. Which is true to life, last Thursday lang ito. Sabi, di pumunta ako doon. And then, sabi ko, kamusta na po kay tita? Long time no see. Last year pa tayo huli nagkita, payat na niya. Tapos pray, umiiyak. Sabi ko, tita, pagpipray kita. Meron akong dalawang uri ng prayer na ipagpipray sa'yo. Sabi niya, Pastor, ano po yun? Una, yung tinatawag nating physical healing. Ko, kahit malala yung cancer mo, ang desire ko, dahil gusto mong humiling tayo kay Lord ng physical healing, pagpipray natin yan. Pero meron akong isa pang healing, na hihilingin kay Lord, na yun ang gusto kong makuha mo. Ano yung Pastor? Sabi ko, yung spiritual healing. Sabi ko, papaliwanag ko sa'yo. Tita, yung cancer sa katawan, physical yan. Pero meron tayong itinatawag na spiritual cancer. Ang tawag doon kasalanan. Pwede kang gumaling physically, sabi ko, pwede kang gumaling physically, pero hindi ka pa rin magaling spiritually. May cancer. Pwedeng wala kang cancer physically, healthy ka, pero may cancer ka spiritually. Sabi ko, saktong-sakto yung message natin for today. Sabi ko, pagpipray kita physically, pero gusto ko, pagsisiyan mo ang mga kasalanan mo at tanggapin mo si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Huwag ka magtiwala sa sarili mo para maligtas ka. Magtiwala ka lang kay Lord para sa kaligtasan. Sabi niya, opo, Pastor, sige. Paano ba yun? Mananalangin tayo. Kasi parang ganito yung nangyari. Na physically gumaling, yung mga lepros na ito, yung mga taong may leprosy, pero isa lang ang naligtas. Magkaiba kasi. May tinatawag tayong physical healing, pero may tinatawag din po tayong spiritual healing. Pwede kang gumaling physically, pero spiritual hindi ka pa rin magaling dahil alipin pa rin tayo ng kasalanan. You must remember that salvation is not just about religion, although importante ang religion, Christianity. But what makes us different from other religion is this. Si Lord nagpo-provide ng solusyon para sa cancer, sa sakit na tinatawag na kasalanan. It's about having a personal, intimate relationship with Jesus. What's the bad news? The bad news is this. We have problem. What's the problem? We are sinful. The problem is we are sinful and God is holy, at God cannot tolerate sin because His holiness cannot tolerate sin, and His holiness will demand justice. What's the solution? The good news is this. Jesus Christ came here on earth. God became man para kung sino man po ang manampalataya at maniwala sa Kanya. Pwedeng gumaling physically, pwede rin hindi gumaling physically. Pero ultimately, ang siguradong mapapagaling niya na gustong-gusto niya ay yung spiritual healing natin. Kaya sabi ng Book of Acts, get salvation from Jesus Christ alone. Sabi ng Book of Acts chapter 4 verse 12, only Jesus has the power to save. His name is the only one in all the world that can save anyone. Si Jesus Christ lang ang may kakayahang magligtas, hindi lang ng physical, kundi ng ating spiritual na kagalingan at ng ating spiritual na pagkatao. His name is the only one in all the world that can save anyone. Not other religion. Only the religion of Christianity
through having relationship with Jesus Christ. Kaya kapatid, tatanungin kita ngayon, meron ka bang nararamdaman? Yes, concern si Lord dyan. Physical, financial, intellectual, relational, concern si Jesus Christ dyan. Pero ang pinaka-concern ni Jesus Christ, yung isang bagay na mapapakinabangan mo for eternity, and that is our spiritual cureness. Yung ating cure spiritually. In conclusion, anong tamang response kapag pinagpala ng Diyos? Go back to Jesus. Sulat sa comment section, go back to Jesus. Give praise to Jesus. Get salvation from Jesus. Bakit get salvation from Jesus? Wala nang ibang kaligtasan. That's according to the book of Acts. Hindi ka makakahanap ng kaligtasan sa ibang religion. Only in the religion of Christianity through having a relationship with Jesus Christ. In the Bible, ang leprosy po ay isang graphic physical picture ng isang spiritual defilement of sin. Ulitin ko, sa Bible po, pag sinabing leprous, physical yan, pero litrato rin yan ng isang spiritual na kondisyon na walang kagalingan. Why? Because leprous is ugly, nilalayuan ka, incurable ito, ganun din ang kasalanan. Sin, leprosy, physically, it has something to do also with our spiritual condition. Meron din po tayong tinatawag na cancer o leprosy sa ating spirito. That is sin. Yan ang kasalanan. And sin is ugly. Sin is hateful. Sin is hateful. Sin is incurable. Hindi ito napapagaling. Sin is contaminating. Nakakahawa ito. And sin separates people from God and makes them outcast. Kaya pansinin nyo kapag makasalanan ka, wala kang relationship kay Lord, outcast ka. Dahil hindi ka makakadikit sa isang banal na Diyos. Hindi ka makakalapit sa isang Diyos na banal kapag meron kang spiritual leprosy. Thanks be to Jesus. Para makalapit tayo sa isang Diyos, nagkatawang tao yung Diyos. Jesus came to seek and save the lost. Katulad ng nararamdaman ng, ano mo yun, yung pagkatao nitong lalaking ito. Sabi, Samaritan yan eh. Di ba sa Samaritan, di ba? Yung healing na nangyari dito sa lalaking ito ay yung healing din na pwedeng mangyari sa'yo. Ngayon, ang tanong ko, in conclusion, dito po tayo magtatapos. Sino dito ang gustong bumalik kay Lord? Sino po dito ang gustong pagpalain ni Lord? O sino dito yung pinagpala na pero ang lungkot mo kasi hindi mo na babalik kay Lord? Hindi mo na bibigyan si Lord ng sapat na time, talent, and treasure. Binigay ni Lord sa'yo lahat, even yung buhay ni Jesus. You see? Sabi ng Psalm, chapter 40, verse 4, blessing after blessing, yan yung topic natin, blessing after blessing, comes to those who love and trust the Lord. They will not fall away, for they will refuse to listen to the lies of the proud. Kapatid, huwag tayong magmalaki sa harapan ng ating Panginoon. Lahat ng meron tayong mabubuting bagay ay galing sa ating Panginoon. Kaya kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, balik ka na kay Jesus. Magbigay ka ng papuri sa Panginoon at makakakuha ka ng kaligtasan. Saan mo kinakailangan ng kaligtasan? Maybe some of us, kinakailangan natin ng kaligtasan financially, spiritually. Siguro kailangan natin ng kaligtasan relationally, mentally, intellectually, sa family, sa school, or ultimately, kailangan mo ng kaligtasan sa iyong kaluluwa. You came at the right place and you will receive the right person, and that is the person of the Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa opportunity to hear your word. God, I want to accept your free gift of salvation. I want to be forgiven. I admit that I'm a sinner. Naamin ko po na ako'y makasalanan. Tanggapin niyo po ako, Lord. Ngayon, naniniwala at nananampalataya po ako na kayo po ay namatay sa krus. After ng 3 araw, kayo ay nabuhay muli para sa aking mga kasalanan, para tubusin ang aking mga kasalanan. Panginoon, I need you in my life. I need you. I love you. I cannot save myself apart from you. And apart from you, I will go to hell. God, marami po ako natanggap na pagpapala
ngayon yung opportunity na maibalik ko na ang lahat para sa iyo lamang. I need salvation. Lord, accept me as I repent for my sin and I believe in the gospel. Lord, restore me, heal me, revive me in the name of Jesus. Kung ikaw naman ay matagal ng Christian at napalayo ka sa Panginoon, mamin ka ng pagkakamali mo sa Panginoon, go back to Jesus. Praise Jesus. Para yung joy of your salvation, mas masaya mong dadamahin. Salamat, Panginoon. Dakilain ka, purihin ka, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Tanong, may nagtatanong, Pastor, paano ko malalaman na, paano ko makakapagpatuloy? Paano ko malalaman na ako ay totoong naligtas? Paano ko malalaman na ako ay tumanggap sa ating Panginoon, naniwala sa kanyang ginawa sa cross? Paano ko malalaman na ako ay tunay na nagsisi? Kapag hindi ka lang basta nagpray, nagpatuloy ka. If you want to continue your journey, andito po kami. Just type nyo kung ano man yung pwede nyo i-type dyan. Sali ako, I wanna join a life group. Kami pong mga life group leaders, we have life group leaders, we have ushers right now, ay magbibigay po sa inyo ng tulong so that you may be able to journey with us, with Jesus, with other Christians, para magpatuloy po tayo sa tinatawag nating discipleship journey. At ngayon po, tutuloy po natin yung ating pong series next week. Pero ngayon, magbibigay muna tayo ang isang tunay na naligtas, ang isang tunay na thankful, ay ibabalik niya rin yung nararapat sa ating Panginoon. Ngayon po ay buwan ng October. Pambihira, gusto ko kayong i-encourage na magbigay tayo ng tapat sa ating Panginoon. Yung iba sa atin, Pastor, higit pa ibibigay ko dyan. That's good. Bigay natin kung ano yung nararapat sa ating Panginoon. Ito yung ating pong GCash number. Lagay nyo po dyan, type nyo lang kung ito po ay tithes, offering, first fruit, or love gift. Type nyo po dyan at pwedeng isend nyo po yan sa page ng ating pong church, yung screenshot para at least ma-validate namin at ma-account po namin. Lagay nyo lang dyan. Siyempre, makikita naman namin yung account niya sa official page ng Amazing Hope, Crossover, Marikina Campus. Makikita nyo nandyan yung link. Nagko-comment ngayon yung official page natin na nandyan about giving. Pwede nyo i-chat yan. Pwede nyo i-message yung ating Facebook page. Tapos isend nyo yung screenshot ng inyong pagbibigay para please ma-record po namin for transparency purposes. Tapos lagay nyo lang kung saan naka-indicate tithes, offering, ito ba ay para sa donation. Lagay nyo lang po dyan. At nakakasiguro po kayo na ang inyong pong pagbibigay ay makakapunta po sa pagpapalaganap pa ng ating pong mabuting balita ng ating Panginoon. Yes, libre po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, pero yung mga operations po natin sa ating pong simbahan ay meron po yung kalakip na amount. Kaya po, yung inyo pong pagbibigay ay talagang makakatulong sa ating pong sambahan, whether ito ay physical or virtual. This is Pastor Paul. Nagpapasalamat po ako sa inyo pong katapatan sa ating Panginoon. And I hope to see you next week sa session or sa second week ng ating series entitled I Owe You One. God bless you and see you again next Sunday.